Bago natin umpisahan ang kwentong katatakutan, ay nais ko munang batiin ang bawat isa na sana ay nasa mabubuti kayong kalagayan saan man panig kayo dito sa mundo naroroon. Nais ko na ipabatid na ang kwentong matutunghayan ay hangong mula sa totoong buhay at karanasan. Now with no further ado, let's start and be scared. Magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig, lalong-lalo na po sa mga admin, narrators at sa mga bumubuo nitong page na ito. Ako po muli ito, si Faith mula sa bayan ng Pampanga. Ang kwento ko ngayon sa inyo ay kwento ng naging kaibigan ko at nakasama sa trabaho na si Glenda. Kahera kami sa isang branch ng SM sa Manila. Naging trainee ko siya at sa ilang araw na kasama ko siya ay nakapalagayan ko na kaagad ng loob. Kapag walang nagbabayad, nagkukwentuhan kami. Huwag lang magpapahuli sa bisor at ilang buwan ko na ding iniingatan ang pagiging best cashier of the month ko. Isang araw ay nagbayad sa counter ko si Dingdong Dantes, tilian ng mga babae sa paligid. Sobrang kilig pa kami nun tapos ang iba ay nakapag-picture sa kanya yung mga customer. Sa hardware siya bumili noong mga panahong iyon. Naggulo ang mga sales lady dahil kay Dingdong. Wala lang, na-share ko lang po. Pati sa lunch break ay kasabay ko si Glenda dahil ako lang naman ang pinaka-close niya noon. Si Glenda daw ay taga-Antique base sa mga kwento niya sa akin. Pero bago siya nakaluwas ng Manila para nga dito humanap ng trabaho, ay may nangyari sa kanya na hindi niya makakalimutan. Tinanong kasi siya kung first job ba niya ito at hindi ang naging sagot niya. May work experience na siya dati at hindi niya daw yun makakalimutan habang siya ay nabubuhay. Mahirap lang sila sa buhay at gusto niya makatulong sa pamilya niya dahil siya ang panganay. 6 silang magkakapatid at nakatapos siya ng 2 years computer course. 19 years old siya noon. Desperado talaga siyang makahanap ng trabaho. Ayaw niyang masayang ang araw na nasa bahay lamang siya. Kaya nang sinabi ng kaibigan niya na may nangangailangan daw sa kabilang barangay, ay nagpasama siya dito na mag-apply. Isa itong kainan o karinderya sa may kanto malapit sa palengke. Hindi ko na po sasabihin ang eksaktong lugar. Alam niyo na, gusto niya pangalagaan ang lugar at ang kanyang pamilya. Ito ay base sa kanyang kwento. Agad nga daw nagpasama sa kaibigan niya si Glenda doon sa may kainan. At tila naman, sinuwerte siya kasi nang makapunta sila ay wala pa raw nag-a-apply kaya siya ang mapalad na natanggap. Bale ang trabaho niya ay serbidora. Kasi daw, nagka-emergency ang pinalitan niya kaya kinailangan nitong umuwi sa probinsya nila. May kasama siyang dishwasher na babae din at mukhang matanda ng ilang taon lang sa kanya ito. Si Ate Mila at saka isang cook na lalaki na si Kuya Larry. Mabait naman sila kay Glenda. Mula dito ay gagamitin ko ang kanyang point of view. Point of view po ni Ate Glenda ang gagamitin ko. Umpisahan na po natin. Sa pagtuturo nila sa akin sa unang araw ay madali ko namang nakabisado ang trabaho ko bilang serbidora. At kapag wala akong ginagawa ay nagkukusa akong tumulong kay Ate Mila sa mga hugasin. Ang may-ari ng kainan ay mag-asawang nasa mga 45 taong gulang ang edad. Mabait sila at libre kain kami doon. Stay in kami. At kami pala ni Ate Mila ang namamalengke sa madaling araw base kung ano ang mga kailangang mga sangkap. Sabi ni Ma'am ay kunin ko na daw ang mga damit ko mamaya dahil dito na ako matutulog. Tumango naman ako. Doon sa kusina kapag nilalagay ko ang mga hugasin ay malapit lang kung saan nagluluto si Kuya Larry. Madalas din tumulong si Ate Mila na magluto. Sina Ma'am ang nagsasabi kung anong putahe ang mga iluluto sa bawat araw. Ang isang bilin sa akin ni Ma'am ay bawal daw kaming pumasok dun sa katayan ng karne. Dahil unang trabaho ko
Syempre, pag good shot ako. At saka, isa pa pala, ang mga tip ay hatian kaming 3 kada linggo ng gabi. Eh di, ang saya dahil dagdag kita. Naisip ko na siguro, ang dami kong maibibigay kay nanay kasi ang daming customers dito at marami rin ang galante. Madalas din, maraming dayo dito at dito ang paborito nilang kainan. Araw-araw ay maraming putaheng niluluto si Kuya Larry. Kami naman ni Ate Mila ay gumigising ng alas 4 ng madaling araw para mamili ng sangkap. Kasi daw sina Mama at Sir mismo ang kumakatay sa mga hayop na iluluto. Ayaw daw nilang mamili ng per kilo kasi mas matubo kapag sila ang kumatay mismo. Napag-alaman ko na si Ate Mila pala ay 1 taong mahigit na sa kanila. Ang sabi niya ay mabait sina Ma'am basta sundin lang ang gusto. Minsan daw ay namimigay sila ng bonus kahit hindi Pasko, basta sumunod lang sa utos. Sabi ni Ate Mila ay palagi daw siyang nagpapadala ng pera sa kanila. Bukod sa sahod ay ang tip nga at may bonus galing kay Ma'am. Nasiyahan ako sa sinabi ni Ate Mila. Kaya naman talagang sinipagan ko. Araw-araw maraming kumakain sa kanila at dahil hindi naman mahal, ang lahat ay halos magpapa-take out pa. Sarap na sarap sa ulam. Lahat ng kumain dun talagang babalik at babalik. Nang araw na yun, ang specialty ay bulalo at adobong bituka. Marami ang nagpabalot. Tapos nang wala nang ganong kumakain ay kumain na kami ni Ate Mila. Sarap na sarap kami lagi sa luto ni Kuya Larry. Kahit anong putahe. Naisip ko, mahihiyang ako dito tiyak dahil masasarap ang mga pagkain. Doon sa amin ay palaging gulay tapos hatian pa. Namiss ko tuloy ang mga kapatid kong magugulo. Sana malapit lang sila dito para mabigyan ko ng ulam. Gabi ng linggo, unang araw ko na mahahatian ako sa tip. Ang laking tuwa ko kasi ang parte ko ay nasa 425 pesos. Malaking bagay na sa akin yun. Tapos Lunes ay tinawag ako ni Ma'am at binigyan niya ako ng 500 pesos. Bigay ko daw sa nanay ko pambili ng bigas. Napaiyak ako nun at ang laki ng pasasalamat ko kay Ma'am. Nang hapong yun at walang ganong bumibili ay nagpaalam akong sasaglit ako sa amin para ihatid ko ang pera na nakuha kong parte sa tip at ang 500 na bigay ni Ma'am. Pinadalhan pa ng karne ni Ma'am ang pamilya ko, pang sinigang daw. Ang saya ni nanay at ng mga kapatid ko, tsaka na ako umalis agad. Madalang lang kasi talaga kaming makatikim ng karne. Kapag gabi ay maraming customer at halos nagpapa-take out pa dahil tamad nang magluto ang mga tao. At saka kapag bumili ka ng luto, tipid sa gas, tubig at pagod. Mura pa kaya halos sa mga tao dun ay ganun. Tapos kaming 3 ay eat all you can naman. Tuwan-tuwa kami. Magsasara na lang kami ay marami pa ang umu-order. Lalo na ang sisig dahil ang gawa ni Kuya ay sizzling, umuusok pa. Kapag gabi kasi ay mga umiinom yung iba, pampulutan at ulam. Tapos tinawag ako ni Ate Mila nun. Siya na daw ang magsaserve at tulungan ko daw muna magdadad si Kuya Larry. Nang kukuha na ako ng kaserola para sa karne upang taddarin ay napansin kong bakit ibang kulay ng karne yun. Ewan ko ba, kahit madalang lang akong makakain ng karne, pakiramdam ko parang may iba. Nagtanong ako kay Kuya. Sabi niya, bilisan mo dyan at maraming order. Huwag kang tanong ng tanong. Pinagsungitan ako. Natapos ang gabi at nakahiga na kami ni Ate Mila. Pero hindi pa rin mawala sa isip ko yung karne na nakita ko noong mga nakaraang oras. Kaya pinilit ko na lang talaga na kalimutan na at matulog. Si Ate Mila ay naghihilik na noon. Bandang mga alas 12 yun ay sumakit ang pantog ko at tumayo ako para magbanyo. Tapos nakita ko na bukas ang ilaw doon sa kwarto na katayan ng baboy, kung saan hindi kami pwedeng pumasok. Naririnig ko na may tao sa loob at sigurado ay nangangatay na sila, naisip ko. Lumapit ako kasi parang
may narinig akong umiiyak na babae sa loob. Tapos ay lumapit akong dahan-dahan para hindi ako makagawa ng anumang ingay. Nasa pinto na ako noon nang makaamoy ako ng masangsang na amoy. Sobrang lansa. Tapos may naramdaman akong mainit na umagos malapit sa ilalim ng tsinelas ko. Malagkit. Kasi sinausaw ko ng konti ang unahan ng tsinelas ko. Ang bilis ng kabog ng dibdib ko noon. Nakita ko si Ate Mila na papalapit sa akin. Tinatawag ako. Sumisenyas na lapit daw ako. Ayokong lumapit sa kanya kaya lumapit siya at pinilit ako na sumama sa kanya. Hinila niya ako. Nagsenyasan lang kami. Nang makapasok kami sa kwarto ay pinagalitan ako ni Ate Mila. Ano ka ba? Di ba sabi ni Ma'am bawal tayo dun? Ang kulit mo naman. Mapapahabak tayo sa ginagawa mo eh. Sabi ni ate sa akin. Kako naman, bakit may umiiyak na babae? Baka daw si Ma'am yun at minsan nga raw ay naririnig niya ring umiiyak. Minsan naman daw ay lalaki, baka si Sir. Away mag-asawa yun at labas na daw kami doon, sabi pa ni Ate Mila. Nalaman ko rin kay ate na pinsan pala ni Ma'am si Kuya Larry at kasama din siyang kumakatay. Di nahiga na noon si ate. Ako, tinigdan ko ang dulo ng tsinelas ko na nabahira ng dugo. Inabot ko ito at inamoy. Sobrang lansa ng dugo na yun. Natulog na rin ako dahil maaga pa kaming mamamalengke bukas. Kinabukasan ay ginising ako ni ate. Nagmumug lang ako at umalis na kami. Mabilis kaming namili ng mga sangkap. Tapos ay mabilis din kaming nakabalik kasi araw ng Sabado yun at marami ang mamimili sa kainan sigurado. Kaya pinadagdagan ni Ma'am ang mga sangkap na pinabili niya sa amin. Pagdating namin ay nadatnan namin kumakain na si Kuya Larry. May mga nailuto na siyang putahe. Inaya kami at umupo na rin kami kasi mamaya kapag maraming tao, hindi na kami makakakain. Itinaas pa ni Ate Mila ang isang paa. Sarap na sarap sa pagkain. Ang ulam nun na nasa lamesa ay adobong atay, sinigang na buto-buto, at lechon kawali. Ang sarap ng kain niya kaya pati kami ay napadami ang kain. Nang maggatid ako ng hugasin sa lababo ay napansin ko na ang pinto ng katayan ng karne bukas ang ilaw. Sinubukan kong lumapit at hinawakan ko ang doorknob nito. Hindi nakakandado. Binuksan ko yun. Nang dahan-dahan at kaunti pa lang ang luwang ay naamoy ko na ang nakakasulasok na amoy na hindi ko maipaliwanag. Isang dangkal na ang bukas ng pinto at may nahagip ang aking mga mata na tsinelas na nakakalat sa sahig. Bigla akong nakaramdam na may tumapik sa aking balikat. Paglingon ko ay si Ate Mila at kinurot ako at bakit nandoon na naman daw ako. Pag daw nakita ko ni Ma'am ay lagot ako tiyak at sa kanya sinabi na may umu-order. Sa loob nga na maghapon ay ang dami ng mga customer. Hindi halos ako makaupo sa dami ng tumatawag. Punuan ng kainan araw-araw kaya laging malaki ang benta. Napatingin ako sa labas at may nakita akong batang babae na humihingi ng barya sa mga kumakain. Tinawag ko ito at binigyan ko ng 10 piso. Natuwa naman siya at nakita rin siya ni ate. Sabi niya paupuin ko at bibigyan daw ng pagkain. Ang bata pa lang ito ay wala ng ama at nanlilimos para may pambiling pagkain kasi ang nanay ay bulag at sakitin. At pinagbalot na rin ni ate ng pagkain ng bata. Siya, si Micaela. Maganda pero payatin ng bata. Masaya naman ito dahil may pasalubong siya sa ina niya. Hanggang sa matapos na naman ang gabi at pagod na pagod kami. Ang sarap ng tulog ko nung mga pasado 12:00 yun ng gabi. Ginising ako ni Ate Mila. Yugyug siya ng yugyug sa akin. Umiiyak. Nagulat naman ako kung bakit at kung napano siya. Sinenyasan niya ako na wag akong maingay. Ang sabi niya ay nakita daw niya si Micaela sa loob. Sabi ko naman na takang-taka. Bakit narito sarado na tayo? Sabi ko dito. At saka siya bumulong sa akin na nakita daw niya si Kuya Larry na buhat ito at umiiyak ang bata at pumasok sila sa kwartong katayan ng baboy. Iihi daw sana siya paglabas niya sa kwarto ay siyang daan sa hallway ni Kuya Larry
at sinundan daw ito sa gilid para makita ang pasan kasi nga tingin niya ay tao kaya sinigurado niya ito talagang mabuti. At laking gulat niya nang makilala na ang pasan ni Kuya Larry ay ang batang si Micaela. Sa kwento ni Ate Mila ay nakabuo kami ng konklusyon sa mga nangyayari. Ang mga ulam pala na kinakain ng mga mamimili at pati kami ay karne ng tao. Diyos ko po, nasuka kami sa aming mga naisip. Nakakain kami ng tao. At ang mga naririnig naming mga iyak ng babae at lalaki ay hindi sina ma'am at si sir. Nang alas 4 na yun, ay hindi kami pinamalengke dahil namalengke si madam ng Sabado ng hapon. Maaga pa rin kaming bumangon para tumulong. As usual, may naluto at agad na din kumain si Kuya Larry at niyaya na din kami. Ako, sabi ko magkakape lang muna. Si Ate Mila naman ay nagprito ng itlog at sa kabilang mesa pumwestong kumain. Hindi siya nakiharap kay Kuya Larry. Ako naman ay pinipigilan kong maduwal dahil sarap na sarap ito sa kinakain. Humigop pa ng sabaw ng papaitan na specialty sa araw na yun. Kami ni Ate Mila ay nagsesenyasan noon at kalmante lang kami at baka mahalata kami. Alas 7 ng umaga pa lang ay marami ng taong gustong kumain at magpa-take out. Si Ate Mila pala ay nagprito ng 5 itlog kanina at tinabi ang iba para may ulam kami mamaya. Ganun nga ang ginawa namin nung lunch. Itlog ang inulam namin at mabilis kaming kumain na ipinagtaka ng isang bumibili bakit kadami daw ulam. Bakit itlog ulam namin? Kaya tinapos ko kagad ang pagkain ko ng mga sandaling iyon. Natapos ang maghapon at magsasara na kami. At saka kami pumasok na sa kwarto ni Ate Mila. Nakagawa na kami ng plano na aalis na kami ngayong gabi. Pagtahimik na ang paligid, mga alas 12 yun na madaling araw. Dahan-dahan kaming lumabas ng kwarto at lalabas na sana kami nang makita namin si Kuya Larry sa labas. Kaya bumalik kami ng maingat. Sa itsura niya ay mukha siyang may hinihintay. Palakad-lakad. Naghihintay ba yun ng biktima? Nanlulumo kaming pumasok at takot na din kasi baka mamaya kapag nakita kami ay kami pa ang iluto nila. Hanggang sa nakatulog kami. Alas 4 ng umaga ay kinatok kami na mamamalengke na daw kami. Nagsenyasan kami ni ate. Yun na daw ang tama naming pagkakataon. Dinala ni ate ang mga pera niya at hindi na kami nagdala ng mga damit at baka mahalata kami. Kasi sa oras na yun ay nagluluto na nun si Kuya Larry. Pasimple lang kaming umalis at paglabas ay nagtatatakbo na kami at tumuloy sa amin. Sinabi namin sa nanay ko ang nangyari. Si Ate Mila pala ay luluwas ng Manila sa kapatid niya, kaya sumama na rin ako sa kanya at baka matuntun nila ako doon at madamay pa ang pamilya ko. Magkasama pa rin kami ni Ate Mila at parang magkapatid na kami at pagkatapos ng lahat ng mga nangyari sa amin. Kapag naaalala pa rin namin yun, ay kinikilabutan pa rin ako. Imagine, nakakain ako ng tao. End of Glenda's point of view. Kaibigan ko pa rin po si Glenda ngayon sa Facebook at pareho na silang may asawa ng Ate Mila niya at sa Manila pa rin sila nakatira. Ang pamilya minsan ay hindi naman basehan ng dugo. Sila yung dadamay, uunawa, katuwang sa hirap at ginhawa. Pero minsan, mag-iingat po tayo dahil baka mamaya ang ituring nating pamilya ay hindi pala mga tao. Hanggang dito na lamang po. Magandang araw po sa narrator ng channel na ito. Nais ko lamang pong ibahagi sa inyo ang aking naging karanasan tungkol sa mga engkanto. Bata pa lang ako, ay alam ko nakakaiba na ako. May mga bagay na hindi nakikita ng mga ordinaryong tao, ang palagi kong nakikita o di kaya'y nararamdaman. Sabi ng isang manggagamot, bukas daw ang aking third eye, kaya nakakaranas ako ng mga kakaibang karanasan
na hindi alam ng isang ordinaryong tao. Ako nga pala si Ana. 7 taong gulang pa lang ako nang malaman ng aking mga magulang na kakaiba ako sa mga ordinaryong bata. Minsan, naririnig nila akong may kinakausap o di kaya ay tumatawa kahit ako'y mag-isa lang sa aking kwarto. May mga pagkakataon din na may itinuturo ako sa kanila na hindi naman nila nakikita. Sabi nila, may imaginary friend daw akong kasama. Pero nag-iba ang lahat nang ang mga bagay na ako lang ang nakakakita ay nagpaparamdam na din sa kanila. May mga beses na kahit kakapatong lang nila sa kanilang mga importanteng gamit sa mesa, ay bigla na lang itong nawawala. Di nila ito mahanap. At natatawa na nga lang ako pag naiinis na sila. At saka ko ito ituturo kung saan ito nakalagay. Nakapatong ito sa ibabaw ng isang mataas na kabinet. Nagawa sa kahoy at napaka-imposibleng magawa ko ito dahil sa liit ko. Noong nag-high school na ako, isinama ako ng isa kong matalik na kaibigan na engkanto, si Leia, sa kanilang kaharian. Magkasing edad lang kami ni Leia, ngunit ito ay napakaputi na parang hindi nakakaranas masikatan ng araw. May matutulis na tenga, napakahaba ng buhok, at may malabughaw na mata na parang naka-contact lens. Wala itong guhit sa pagitan ng kanyang bibig at ilong o yung tinatawag na philtrum, at sobrang puti din ang kanyang suot. Mayroon itong puting bulaklak na nakapatong sa kanyang ulo. Biyernes ng hapon nung isinama niya ako. Kakauwi ko lang sa bahay noon nang makita ko siya sa aking kwarto. Wala pa noon ang aking mama at papa dahil hindi pa sila nakakauwi galing sa trabaho. Tanging si Tita Lynn lang ang kasama ko sa bahay, na kapatid ng aking papa. Habang nagbibihis ako ng uniforme, ay ngumiti ito sa akin at saka sinabi niyang, "Gusto mo bang pumunta sa aming kaharian?" Ito yung tanong niya na gusto ko talagang marinig noon pa man. Sa tagal-tagal namin na magkaibigan, ay ngayon na lang ako niyaya na pumunta sa kanilang kaharian. Di na ako nagdalawang isip pa. Tumango ako at sinabing, "Sige pa, gusto ko din mapuntahan ang bahay niyo eh." Ito ang naging tugon ko sa kanya. Hinawakan niya ang kamay ko at saka pinahiga ako sa aking kama. May iniusal siya at saka niya pinaamoy sa akin ng isang bulaklak. Napakabango nito. Di ko alam kung anong klaseng bulaklak iyon. Dahil ngayon ko palang ito nakita. Kulay puti na may napakahalimuyak na bango. Parang daw ni with fab ko ng bango nito. Nawalan ako ng ulirat. Tapos pagkagising ko, nakita ko si Leia. Nakangiti ito. Inilahad niya ang kanyang kamay at saka ko naman ito tinanggap. Nakita ko ang aking katawang lupa na nakahiga sa aking kama. Kumindat ito at saka kami tuluyang naglakad papunta sa isang malaking puno ng akasya na malapit lang sa aming bahay. Parang naging portal lang ito nang lumusot ang aming mga katawan sa napakalaking puno ng akasya. Napanganga ako sa aking nakita. Di ako makapaniwala na mayroon palang kaharian sa loob ng puno ng akasya. May malawak na garden ito na puno ng iba't ibang klase ng bulaklak at maraming mga bata ang naglalaro dito. Kita ko din ang napakalaking palasyo na gawa sa ginto at mamahaling bato. Ang liwanag sa kanilang palasyo ang nagsisilbing parang araw o ilaw sa buong kaharian. Maraming mga kauri ni Leia ang nakatira dito. Nang makita nila si Leia, ay napayuko ang mga ito. At saka nakita ko din ang mga mandirigma ng kanilang kaharian na nakasakay sa mga puting kabayo papunta sa aming kinaroroonan. Nakasuot ito ng mga sinaunang damit pandigma. Nasa pelikula ko lang nakita. Parang nasa panahon ako ng mga sinaunang Pilipino. Nagamit lang ay kanilang espada, kalasag at pana. Yumuko ang mga ito nang makita si Leia at saka pinasakay kami nila sa 2 puting kabayo na may hila-hila na napakagandang kalesa. Narating ko ang kanilang lugar. Napakaganda nito. Sa talambuhay ko, ngayon ko lang nakita na mayroon palang palasyo na gawa sa ginto at mamahaling bato. Pumasok kami sa kanilang kaharian. Napakalaki ng pinto nito. Mayroong mga gwardya na nakatayo sa magkabilang dulo. Nang makita nila si Leia, ay napayuko ang mga ito
at saka binuksan ang pinto. Tumambad sa aking paningin ang mga nagagandahang mga nilalang. Sa palagay ko ay 7 feet pataas ang kanilang mga tangkad. Katulad din ni Leia, mapuputi ang balat, walang piltrum at may matutulis na tenga. Noon ko lang nalaman na ang aking matalik na kaibigan ay isa palang prinsesa sa kanilang kaharian. Kaya ganoon na lang ang kanilang respeto sa kanya. Dinala niya ako sa kanyang magulang na nakaupo sa kanilang mga trono. Medyo may katandaan na ang mga ito, pero hindi ito mahalata. Dahil sa kanilang taglay na kagandahan at kagwapuhan. Maligayang pagdating, Ana, sambit ng kanyang ama nang ito'y aking makaharap. Matagal-tagal ka nang kunikwento ng aking anak. Sana ay mag-enjoy ka sa iyong pamamalagi dito. Ako ay yumuko at saka hinawakan ni Leia ang aking kamay. Napangiti na lang ang kanyang mga magulang dahil nasunod na din ang kahilingan ng kanilang munting prinsesa. Dinala niya ako sa kanyang silid. Napakalawak nito. Parang kasyang isang buong gym sa lawak nito. Marami siyang mamahaling laruan, magagarang damit na may mga mamahaling bato, sapatos at kung ano-ano pa. Ito yung pinapangarap ko na buhay, ang magkaroon ng maraming damit, sapatos at mga laruan. Tinawag kami ng isa sa kanilang pinagkakatiwalaan. Nakahanda na daw ang pagkain. Pumunta kami sa kanilang hapagkainan. Namangha ako sa aking nakita. Samot-saring pagkain ang nakahanda sa napakahabang mesa. Gulay, prutas, isda at kung ano-ano pa. Meron din itong kanin. May itim, may kaning tapol, at saka may puti. Ngumiti si Leia sa akin. Sinabi niya na kumain lang ako kung ano ang gustuhin ko. Wag lang daw ang kanin na kulay itim. Masasarap talaga ang handa nila. Ngunit nang malasahan ko ito, ay napakatabang naman o parang walang asin. Para hindi sumama ang loob ni Leia, ay hindi ko na ito pinaalam sa kanya. Nilantakan ko na lang ang iba't ibang uri ng mga prutas. Pagkatapos kumain, ay sinama niya ulit ako sa kanyang silid. Nakangiti ito sa akin habang pinagmamasdan niyang sinusuot ko ang kanyang mga damit. Ibibigay niya daw ito sa akin kung dito na ako titira sa lugar niya. Naalala ko ang aking mga magulang nang marinig ko ang kanyang sinabi. Kaibigan, baka pwede mo na akong ihatid sa amin. Baka kasi nag-aalala na sa akin ng aking mga magulang. Ito ang saad ko sa kanya. Nakangiti ito sa akin. Ayaw mo ba sa aming bahay? Dito ka na lang para lagi akong may kasama. Ito ang naging sagot niya. Kinabahan na ako at napaiyak. Niyakap ako ni Leia. Pinapatahan. Ngunit di tumigil ang pagtulo ng luha ko. Sige na Leia, pauwiin mo na ako. Bibisita pa din naman ako dito sa inyo eh. Pwede mo din naman akong bisitahin anumang oras sa aking bahay. Ito ang naging tugon ko sa kanya. Niyakap ako ni Leia. Nagpapasalamat ito sa akin. Ipangako mo na magiging magkaibigan pa din tayong dalawa ha. Ito yung sinabi niya sa akin. Tumango ako sa kanya habang hayakap-yakap ko siya. Tapos ay inihatid na niya ako sa aming bahay, sakay ng kanyang puting kabayo. Di na kami nakapagpaalam pa sa kanyang mga magulang dahil may mga bisita pa daw ito. Lumabas kami sa akasya at saka pumunta sa aking kwarto. Nakita ko si Mama, pati si Tita Lynn na nag-iiyakan. Niyakap ako ni Leia. Ngumiti ito, saka may pinaamoy sa akin. Nawalan ulit ako ng malay. Mag-aalas 9 na ng gabi nang ako'y magising at saka tinawag ko si Mama. Nasa tabi ko lang pala ito na nagbabantay. Umiyak ito nang magising ako at saka tinawag niya sina Papa at Tita Lynn. Niyakap nila ako. Ang sabi ko, ba't kayo umiiyak? Natutulog lang naman ako ah. At saka ikinuwento ni Mama at Papa ang nangyari sa akin. 2 araw na daw akong natutulog. Kahit anong yugyug daw sa aking katawan, ay hindi nila ako magising. Tinawag nila ang mga kapitbahay namin. Mayroon daw nakakita sa akin na may kasamang babae na maputi at maganda. Pumasok daw kami sa puno ng akasya. Napatunayan din ito ni Tita Lynn
dahil noong puntahan niya daw ang aking kwarto para gisingin ako. Para sa hapunan ay nakaamoy daw ito ng napakahalimuyak na bango ng bulaklak. Hindi na daw ako magising, kaya tinawagan niya sina mama at papa. Nagpatawag din daw ito ng mga albularyo at saka sinabi sa kanila na hintayin na lang daw ang pag-uwi ko dahil sumama lang daw ako sa kaibigan kong Engkanto. Mababait naman daw ito kaya walang dapat na ipag-alala. Mula noon, nakikita ko pa rin si Leia, nakakalaro at nakakausap. Kaya lang, di na ako pinapayagan nila mama at papa na sumama sa kanya. Kung pwede daw dito na lang kami sa bahay maglaro. Maraming salamat sa mga nakikinig at makikinig pa lamang. Nakalagay sa description box ang email kung saan pwede kayong magpadala ng mga nakakatakot na karanasan at kababalaghan. Huwag po natin kalimutan mag-subscribe, i-share at i-like ang video. Comment down below para sa mga shoutouts sa next video. Until next time everyone, happy creepy tales!